Magandang umaga sa inyo lahat guys. Hello po sa lahat ng aking followers, likers, shares at bashers. Okay guys, sa nangyayari ngayon guys, napanood ko sa balita. Medyo hindi na maganda nangyayari guys. Pero ang aking opinion lang guys guys, sa mga nakikinig. Okay, huwag sana ikagalit. Wala akong pinapanigan kasi pareho ko namang hindi ibinoto. Okay guys, ganda lang guys mahirap talaga magdesisyon pagdating sa ganyang bagay kasi una-una pag nagdesisyon ka na gera, maraming masisira, lalo na yung mga nauuna. Di ba, mga bansang malalapit, mga lugar na malalapit doon sa boundary o dagat, di ba, o bandang malapit sa China, sa Bisaya, maraming masisira. Okay, so yun lang nakakatakot. Maraming masisira, maraming madadamay, kawawa naman sila. Ngayon siyempre iniisip din ng isa na pag hindi tinuloy ang gera, lalo nang mananakop sa atin. Ilan na ba yung inaangkin na teritoryo ng Pilipinas noon? Diba? Noon meron na inaangkin na teritoryo sa atin yan. Ngayon meron na naman, diba? Sabihin nila kanila daw yun, diba? Magbibigay na naman ng panibagong mapa na ibang mapa sa mapa noon na pinakita nila. Tapos nagpapasok ka ng mga sindikato nila sa atin, mga member triad nila sa atin, mga scammer nila. Lahat ng mga sindikato at mga scammer triad o drug lord galing China nagpupunta ng Pilipinas. Tayo ang napeperwisyo. Yun ang iniisip ng isa. Para matapos na yan, yung pagmamalaki ng China at pananakop, siguro inang naisip yung paraan, diba? Kasi ang iisip siguro niya na matapos itong gerang to, pagkatapos ng gerang to, nanalo Pilipinas, kakampi ang Amerika at iba pang bansa, di wow, mangyayari off limit na yung mga inject niya sigurado. Siyempre pinapagsak sila ng iba't ibang bansa kasama ng Pilipinas. Although maraming mawawarak sa Pilipinas, siyempre wawa naman, pero siyempre yun ang inisip ng iba, ng isa, di ba? Yun ang inisip niya kung ano magiging mabuti at masama. Kasi kung hindi ka nga naman iimik, bubulihin ka kaya sa dagat, di ba? Mga mangisda natin, hindi na pangisda sa dati na pinapangisda, hindi na, kasi naangkin ng China. Alam niya naman ng Chinese, may mga sahid sa ulo, di ba? Mga Chinese, mga sobrang talino nila, kaya kung ano naisip na kahibangan, okay? Kung ano naisip na kahibangan, kung hindi pwede ginagawa, gano'n sila kain ng taga, pagkain ng paniki, di ba gano'n sila, masaya sila sa kanan gagawa ng virus, gagawa ng virus, kahit kung ano pa, overcorrected ang utak nila, kaya ay nanganiwasan, di ba? Noong darating yung araw, bigla mananakop na lang, magugulat ka, hindi lang yung lugar na ilas sa kopya, mamaya nasa Subic na, mamaya kanila na pala ang Subic, sakop ng ano nila, ng kanilang economic zone nila, di ba? Subic o iba pa. Natutuwa ba kayo nun? Ba't kayo ba? Tatanungin ko nga kayo ba gusto nyo sakupin tayo ng China pagdating ng panahon? At magkakalat na ng mga droga, mga sindikatong inject, mga inject na sindikatong ginagamit ng mga Pilipino, pinapahirapan, binurubog, tinotorture mga Pilipino para gumawa ng masama. Yun lang yung iniisip na isa.
sa akin, mas maganda para sa akin. Magdasal na lang kayo na naway hipuin ang isip ng presidente ng China na iatras na ang kanilang masamang mithiin. Diba? Ganun lang yung simple. Lahat ng bagay na dadaan sa dasal, guys. Magdasal kayo. Huwag yung dinadain sa kung ano-anong bagay na hindi maganda. Mali din naman ang isa. Mali din ang kabila. Mali din ang kabila. Mali ang kabila kasi pinayagan niya yung China na maghari-harian. Diba? Pasok siya ng pogo kasi inisip niya kita kumpara sa negative na mangyayari. Nagpasok ka na ng pogo, pinadala ng China mga sindikato triad nila. Kasi inisip lang nila yung mangyayari na maganda, hindi masama. Diba? Yun ang simple. Kaya mali talaga siya, tapos nakapag kasundo. Hindi natin alam kung ano talaga pinag-usapan tungkol sa dagat na yan. Diba? May nauna pa si Pinoy, nagbabaktor yung si Trillanes, kaya pag-usap sa China, sila nagtuturuan may nag-backdoor. Hindi natin alam kung anong pinag-usapan, hindi naman sinabing Trillanes. Kaya sabihin, nag-walk out pa. Diba? Dapat nakasuhan na nga yun pinakulong ba't hindi nila pinakulong? Betrayal yun, pagtatraidor, kasi isang presidente lang ang kanausap. Diba marami yun hindi natin masisisi yung kasalukuyang administrasyon, kasi inumpisa ng mga nakaraang administrasyon. Diba? Ano pang magagawa nyo? Magdasal kayo, guys, at magsisigi sa mga kasalanan nyo para pag nabomba kayong lahat, malinis na yung konsensya nyo, wala na kayong kasalanan. Kumbaga pinagsisihan nyo na, guys. Yun lang, guys. Accidentally bumagsak sa lugar nyo ang bomba, at least nakapagsisi na kayo sa mga kasalanan nyo. Diba? Nagsisi kayo ng time para matuluyan man kayo. Alam niyo na kung saan kayo pupunta, kasi nagsisi kayo bago pa mangyari ang tragedya sa buhay nyo. Ganun lang yun. Kasi mahirap talaga mag-desisyon, kasi yun nga sa kung akong presidente, mahirap talaga mag-desisyon kung ano gagawin. Malaganap na krimen, mga illegal, droga sa bansa. Kasama yung mga taga-gobyerno pa sa mga droga at illegal. Dapat solusyonan yan. Kung nagpapapogi po insan siya, yung bagong presidente, impeach. Yan lang kasimple. Sama rin sa investigasyon. Yun lang, guys, sinasabi ko, guys, sama yun sa investigasyon. Kung wala kang tiwala sa presidente ngayon, magkaroon ka ng mga ebidensya, patunay. Yun lang, guys. Tapos impeach, pero siyempre hindi kailangan isabay ngayon dahil mainit pa ang sitwasyon. Kagulo yung mga tao kasi hindi alam kung mapapasama talaga sa gera, kung 100% o hindi, o bago isip. Kaya, guys, meron pag-isip, ang aking paalala lang. Okay, guys, paalala lang, mga kaibigan, mga kahilo-hilo. Magdasal kayo, hingin ng tawad, magsisi, team, at gumawa ng mabuti. Guys, pagdasal ang mga presidente ng Pilipinas at presidente ng China, bago ang kanilang mga isip. Okay? Okay, guys, dito na lang, guys. Sana may na pulutan kayo ng konting aral.